Dapat po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na muli meron po tayong napakagandang opportunity sa gabing ito upang magkasama-sama kahit sa pamamagitan ng Zoom at na makapagpuri sa Diyos, makapag-aral ng kanyang salita. Salamat po sa inyong patuloy na pagdalo sa ating pong gawain tuwing araw ng Biyernes. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buong isang linggo na lumipas sa amin at kami ay sinamahan mo sa bawat araw. Kami ay iningatan mo, kami ay pinagpala mo. At salamat po sa gabing ito na muli kami ay makakapag-aral ng iyong salita. Kaya tinihiling namin, tulungan mo po kaming lahat na ang aming paksang tatalakay na ay aming maunawaan at ito po ay amin ding maisagawa. Salamat po sa aking mga kapatiran na patuloy na dumadalo sa aming pong gawain tuwing Biyernes at dalangin ko po o Diyos na kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo at huwag kaming panghinaan ng loob, huwag kaming magsawa, kundi kami po ay magpatuloy lamang. At tulungan mo po ako, O Diyos, sa aking pagpapahayag na ito ay magawa ko ng maayos at malinaw. At tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na ang aming pong tatalakayin ngayong gabi ay lubos na maunawaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen at yan. So, ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay pinamagatan nating The Gospel According to Paul. Bilang bahagi po ito ng series natin, What is the Gospel? So, ito po ay pangatlong part na, no? Pangatlong part na po ito. So, umpisahan nun natin sa sandali yan. The Gospel According to Paul. As you can see on the screen, ang sabi po dyan, Paul's message centers on the death, burial, and resurrection of Christ, which reveals how God makes sinners righteous by faith rather than by works of the law. Meron pong isang may isang katanungan po dito na papaano daw na ang Diyos na isang righteous ay gagawin niyang righteous ang isang unrighteous. Papaanong ang isang Diyos na just ay i-justify niya ang isang sinner. Ito po ay isang malaking debate dahil ang Diyos ay banal at He will not tolerate sin. And yet, um, nakita po natin sa kasaysayan na ang ating Panginoon ay ginastify, being a just God, ay ginastify niya yung mga sinners na katulad po natin, no? So, in Romans chapter 1, verse 16 and 17, sabi po dyan, ito ay letter ni Paul, alam na natin ito, no? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. So, parang kay Paul, um, ang pangangaral patungkol po sa kamatayan, sa pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo
Para sa kanya ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi niya po ikinakahiya. Kasi kapangyarihan ng Diyos para sa kanya ang mensahe ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Kaya ang message po ni Paul ay makikita natin na nakasentro yan diyan sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Dahil yaan ay naghahayag kung papaanong ang isang uh, righteous God ay gawing righteous ang isang sinner. Kung papaanong ang isang just God ay i-justify niya ang isang sinner na para bang hindi siya nagkasala. So, in the minds of many, mahirap pong i-comprehend nila yon na papaano ang isang banal na Diyos o ang isang just na Diyos ay o isang righteous na Diyos ay gagawin niyang righteous yung sinner. No? So, para naman kay Paul, uh, ito ay ginawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. So, ganoon po ginastify, no? Ganoon ginastify ng Diyos ang isang sinner. Sa kabila ng siya ay isang righteous na Diyos. So, ibig sabihin po, para ikaw at ako na isang unrighteous person, isang sinner, para tayo ay ma-justify, ay merong namatay at muling nabuhay para sa atin. Yun po yung kaparaanan ng Diyos. Yun ang katugunan kung papaanong ang isang unrighteous or ang isang sinner ay magiging righteous at i-justify ng isang just and righteous God. So ang tugon po doon kung paano ginawa ng isang just and righteous God na gawing righteous and just ang isang sinner ay sa pamamagitan ng death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Kaya nasabi ni Paul, dahil isa rin siya sa isang unrighteous na tao. Kaya si Paul, hindi siya nahihiya dito. No? Hindi niya ito ikinakahiya at hindi siya nahihiya dito. Dahil alam niya na ito ang kapangyarihan ng Diyos para ang isang tao na sinner, isang tao na unjust, ay maging just at maging righteous sa harapan ng Diyos. Now, mapapansin nun natin as we go along na kung ano ang gospel according to Paul. No? Hindi lang ito yung death, burial, and resurrection of Christ. Kasi sabi niya nga dyan, ito ay nag-reveal how God makes sinners righteous. No? How God makes sinners righteous. Now, let's move to the next point. The gospel reveals that righteousness comes through faith in Christ's finished work. Yet this righteousness leads to a transformed life. Those declared righteous are empowered to live righteously. So balikan ko lang po yung kanina, no? Ang sabi diyan ay sana po ako. Hindi. Balik na tayo do. Ay, sorry. Ayan. Sabi diyan, the gospel reveals that righteousness comes through faith in Christ's finished work. Yun po yung death, yun po yung death, burial, and resurrection. That was the finished work of God, of Jesus Christ. Yet this righteousness leads to a transformed life. So meaning,
hindi po ano, hindi po magiging totoo yung kapangyarihan na yon sa buhay ng isang tao kung hindi nag-lead ito sa isang transformed life. Kaya balikan ko po yung Romans 1:16 to 17. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." To everyone who believes. So meaning, uh, kung hindi ka naniwala, then walang hindi magwo-work yung kapangyarihan na yon doon sa isang tao. Okay? So, going back po doon sa previous statement natin dito. Sabi diyan, yet this righteousness leads to a transformed life. So kung wala pong transformation sa life ng isang tao, then hindi po nagwo-work yung righteousness sa kanya. So hindi siya maituturing na righteous kung hindi po nagkaroon ng transformation sa kanyang life. At ang sabi diyan, those declared righteous are empowered to live righteously. So ang question natin dito is, how does a person live righteously? No? Sabi sa 1 John 3:7, little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. So, you cannot be righteous if you don't practice righteousness. No? So, if you don't practice righteousness, you don't have a transformed life. So, if you do not have a transformed life, then wala pong naging power sa iyo yung gospel. So kasi kung meron talagang kung ang gospel ay naging powerful sa life mo, ito ay magkakaroon ng result na magkakaroon ka ng transformed life. At yung transformed life na yon ay magiging visible siya kung ikaw ay nagpa-practice ng righteousness. So, the next question is, ano ba yung sinasabing righteousness? No? Ano ba yung sinasabing dapat nagpa-practice ako ng righteousness? Anong righteousness ang ipa-practice ko? O anong righteousness ang gagawin ko para maituring na ako ay isang righteous? Second point natin is righteousness by faith and obedience. So Paul's teaching does not abolish God's commandments. Rather, it fulfills them by the spirit of faith. The righteousness taught in the Torah and by Paul is the same. So kaya po kay Paul, ang totoo pong um, ang totoong tao na sinasabi niyang righteous siya, pinapractice niya yung righteousness. Kasi kung hindi ka nagpa-practice ng righteousness, hindi ka righteous. Pero ano nga po ba yung nakapaloob dun sa righteousness na yon? Sabi diyan, the righteousness taught in the Torah. So it's very clear po na ang isang tao who practice righteousness is obeying what is in the Torah. So if you are obeying what is in the Torah, then you are practicing righteousness. And therefore, you are a righteous person. So, kaya ibig sabihin po, yung pinanampalatayanan mo na gospel, yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan sa buhay mo. At ang resulta po nun ay nagkaroon ka ng transformed life. Kaya nagkaroon ng transformation ang life mo kasi ipinamumuhay mo kung ano yung nakasulat doon sa Torah. Sinusunod mo kung ano yung nasa sulat sa Torah. Kung ano ipinag-uutos sa Torah.
So kung sinusunod mo yung nakasulat dun sa Torah, then ibig sabihin, you are practicing righteousness. And so therefore, if you are practicing righteousness by obeying what is in the Torah, therefore you are a righteous person. So kaya yun po yung basihan para masabi natin na ang isang tao ay righteous kung pinapractice niya kung ano yung nakasulat doon sa Torah, kung ano yung instruction sa Torah. And therefore, if you are obeying what is in the Torah, then you are practicing righteousness, and therefore you are a righteous person. Okay? Romans 10:5-8, and in Deuteronomy 30 verses 11 to 14, Moses and Paul both declare that God's commandments are not too hard and that the word is near you in your mouth and in your heart. So ano ba yung commandments na tinutukoy ni Moses at ano yung yung commandments na tinutukoy ni Paul na which is not too hard. And ang sabi diyan, and that the word is near you, which is in your mouth and in your heart. Wala pong iba kundi yung Torah. Wala namang ibang nire-refer na commandment sa Bible kundi yung Torah. Okay? So kaya sa time pa ni Moses at saka sa time pa ni Paul, um, yung pong pagsunod doon sa commandments ng Diyos ay nagpapahayag ito na ang isang tao ay righteous. No? Na ang isang tao is practicing righteousness because he is obeying the commandments of the Lord. And that commandments are written in the Torah. Paul even quotes Moses to prove that righteousness by faith and obedience to God's word are inseparable. Hindi ho pwedeng paghiwalayin yung righteousness by faith at saka yung obedience sa God's word. Kasi mapapatunayang meron kang pananampalataya kung ino-obey mo yung uh, salita ng Diyos. And again, as I have been telling over and over in my preaching, na nung sinulat ni Paul ang Romans and other letters, wala pa pong New Testament na nakasulat. Ang nakasulat ay ang Old Testament. And in particular, yung Torah. Kaya whenever Paul is mentioning God's commandments, he was not referring to the New Testament. He was referring to the Old Testament, which is the Torah. Kaya yung pong pag-obey natin, yung pagsunod natin sa Word of God or dun sa Torah, ito po ay expression ng ating faith. Kasi yung faith, hindi lang po ito sinasalita ng bibig. Kasi marami pong tao, kahit sinong tao pwedeng magsalita na may faith siya eh. Oh, kahit sino pang lahi pwedeng magsabi na may faith siya eh. Pero ang katunayan na meron siyang faith ay makikita mo doon sa kanyang obedience sa salita ng Diyos. Kung wala pong obedience sa salita ng Diyos, then hindi po totoo na merong faith ang isang tao, no? Na meron siyang faith sa Diyos. Kung hindi mo ito nakikita sa kanyang buhay. Kunyari po, ang isang tao ay sinasabi may pananampalataya sa Diyos, pero pag tiningnan mo yung buhay niya, siya ay namumuhay sa kasalanan. Kunyari, uh, meron siyang she or he is living in adultery. Living, no? Living in adultery. Living in fornication. Tapos sasabihin niya meron siyang faith. Hindi po nagmamatch. No? So ang isang nagsasabi na siya ay merong faith sa Diyos ay kakikitaan mo dapat ng obedience
sa Word of God and in particular sa Torah. So ito po yung sinasabi, ito ang gospel according to Paul na merong kaakibat na obedience ang righteousness, no? Ang may kaakibat na obedience ang pananampalataya. So hindi lang ito basta sinasambit ng ating bibig, kundi ito ay nakikita sa ating pong aksyon. Actually, kahit nga ang isang tao ay hindi magsabing meron siyang faith, pero nakikita mo sa kanyang buhay, nakikita mo yung obedience sa kanya, from there masasabi mo na yung tao na yun ay merong faith. Pero yung isang tao na nagsasabi na siya ay may faith pero wala kang nakikita doon sa walang obedience, then kahit sinasabi niyon, masasabi mo na wala siyang faith, no? So, kaya ang true faith produces obedience, which means this is faithfulness. This is faith. Faithfulness is faith in action. Merong action, merong obedience na nakikita sa isang tao na nagsasabing siya ay may pananampalataya sa Diyos. Pero kung salungat ang kanyang mga ginagawa, salungat sa salita ng Diyos, salungat sa iniuutos ng Diyos, salungat sa itinuturo ng Torah, then kahit 10,000 beses niya pang sabihin na siya ay may faith, then yun po ay fake na faith. Hindi totoong faith yon. So again, ulitin ko po, kahit ang isang tao ay hindi verbally sinasabi niya meron siyang faith, pero nakikita mo yung kanyang buhay na siya ay nagpa-practice ng righteousness, meaning obedient siya sa Word of God, obedient siya sa instructions ng Torah, then yung tao na yon ay masasabi mong totoong meron siyang faith. So, uh, confessing Christ as Lord involves believing at hindi po nagtatapos doon and obeying the truth. What truth is that? Again, babalik ko tayo doon sa Torah, no? Sandali lang po. Ah, Sabi po sa Romans 10 verse 9 and 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, tingnan niyo po yung kasunod, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So it is not just a matter of confessing, but in your confession there must be believing. And if you truly believe, no, if you truly believe, then it will be seen in your action. Then it will be proven by your obedience sa commandments ng Diyos, sa instruction ng Diyos, sa Torah ng Diyos. So yun po yung proof. It's not enough na sinasambit lang ng ating mga labi. Yung pong pagsambit natin that Jesus is Lord, na si Jesus ay Lord natin, then ito po ay mangangahulugan na merong itong expression. Nakikita ito. Okay? So this belief results in a life that practices righteousness. And in doing so, in practicing righteousness, we are basically following Christ's example because Jesus Christ himself, he practiced righteousness. He obeyed the Torah. Kaya yung belief no natin, it must results in a life that practices righteousness. Again, babalikan ko po. How do we practice righteousness? We obey what is in the Torah. No? May obedience, nakalakip po yon. At pag ginagawa natin yon, we are following the example of Christ. Okay? Yun, magsasabi natin, totoong meron tayong faith sa Diyos.
In 1 John 2, 1 to 6, no? Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Ulitin nun natin yan. Whoever says he abides in him. So, sino man daw po ang nagsasabi that he abides in Jesus Christ, then he ought to walk in the same way in which he walked. In other words, katulad ng sinabi natin kanina, he is following Jesus Christ examples. Ano ba yung example na ipinakita ng Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus po ay sinunod ang Torah. Kahit na siya po ay Diyos, but in His humanity, sinunod niya po ang Torah. Kaya mismo si Jesus Christ, inobserve niya eh. Inobserve ni Jesus Christ yung pong 7 feasts of the Lord. At makikita natin sa mga examples ni Jesus Christ kung paano niya pinractice ang righteousness, no? And that righteousness is written in the Torah. So believers keep God's commandments not to earn salvation, but because they believe they are truth. So kaya ho natin sinusunod yung God's commandments, yung Torah, yung instruction ng Diyos. Dahil naniniwala tayo na yun ang truth, yun ang katotohanan. So hindi ho natin sinusunod ang Torah, isinasagawa ang Torah to earn our salvation. We are saved already through Jesus Christ. Katulad nga po nung sinabi ko nung last Sunday, ang mga Israelita, ni-redeem muna sila ng Diyos from the bondage of Egypt, tsaka ibinigay sa kanila yung batas para yun ang magiging standard of living nila. Yun ang magiging mga alituntunin nila. So hindi sinabi ng Diyos sa kanila na sundin nyo muna lahat ng aking utos, tsaka ko kayo aalisin dyan sa Egypt. Hindi po, inalis muna sila sa Egypt. Tapos ngayon, sila ay na-redeem na ng Diyos. O, eto ang aking mga alituntunin. Eto ang aking mga patakaran. Sundin nyo ito. Kaya kung sila ay totoong naniniwala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at naniniwala silang ang Diyos na alis sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypt ay ang totoong Diyos, then kung ano yung inuutos ng Diyos na yon, susundin nila yon. Kasi kung hindi nila susundin yon, then nangangahulugan lang, hindi sila naniniwala na yung Diyos na ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob ang nag-alis sa kanila doon sa Egypt. In the same way, ganun din po sa atin. Kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay niligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, then bilang mga ligtas, bilang mga saved, ay susunod tayo kung ano yung inuutos sa atin doon sa nagligtas sa atin. At ang ibinigay naman ng Diyos sa atin ay yung Torah. No? Kaya napakahalaga po na pag-aaralan natin talaga yun. Kaya nakita nyo po nung last Sunday, no? Tinalakay natin kung ano yung mga boundaries na isinet ng Diyos sa hindi pwedeng kumbaga po yung mga boundaries pagdating sa sa sexuality nila. Sino yung hindi pwedeng mapangasawa ng isang lalaki? Ano ang dapat gawin ng mga anak, ng mga magulang? Nandoon, yun yung mga alituntunin eh. Now, if we don't practice that, then it only shows na we don't truly believe in God. Katulad na again, gamitin ko lang example yung nung tinalakay natin nung last Sunday, no? Yung adultery. So if you are engaged in adultery, then at ayaw mong alisan yan, ayaw mong iwanan yan, at nagpapatuloy ka dyan, then ito'y nagsasabi lang na hindi ka totoong
na born again, hindi ka totoong naniniwala sa Diyos, hindi totoong meron kang faith. Kasi kung totoong naniniwala ka sa Kanya at meron kang faith sa Kanya, then susundin mo kung ano yung inuutos niya doon sa batas, doon sa Kanyang mga patakaran. Let's move on. Ang point number 4 natin, the Torah's commandments are not obsolete but remain the standard of righteousness. No, the Torah's commandments are not obsolete. Kasi may mga tao po na nagsasabi, obsolete na yan, Old Testament yan, para sa mga Hudyo lang yan eh. Pero um, karamihan po sa mga nagsasabi doon, hindi naman nila talaga naaral ang Torah. Hindi nila naaral ang Old Testament. At sinasabi nila, obsolete na yan. Pero hanggang sa mga oras na ito, yan pa rin po ang standard ng righteousness. Yan ang standard ng righteousness ni Jesus Christ mismo. Yan ang standard ng righteousness ni Paul, ang Torah. Kaya nga, hindi kino-contradict ni Paul si Moses. No? Hindi kino-contradict ni Paul si James. Ang isang tunay na pananampalataya ay nahayag ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang iniuutos sa Torah. Sabi po sa Deuteronomy 30 verse 15 to 16, See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God, you shall live. So, ang liwanag po nung pangako ng Diyos na yan sa Deuteronomy, it is conditional. If you obey, sabi dyan, if you obey. So which means, if you don't obey the commandments of the Lord, then you shall not live. But if you obey the commandments of the Lord your God, you shall live. No? Kaya sabi niya doon sa mga Israelita, you choose life and good. Huwag niyong i-choose ang death and evil. And what particular commandments ang tinutukoy ng Diyos dito sa Deuteronomy 30? No? Sabi niya, if you obey the commandments of the Lord. Ano ba yung commandments of the Lord na yon na dapat nilang i-obey? Di wala pong iba kundi yung iniuutos sa kanila, which is in the Torah. No? Which is in the Torah. Actually, ang New Testament po is just a ano po ito eh. It's a commentary. Sabihin na natin, it's a commentary of the Torah. So hindi kino-contradict ng New Testament ang Old Testament. At yun pa rin ang itinuro ni Paul, yun pa rin ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang Old and New Covenant or Old and New Testament, they are in harmony. No? Paul confirms the same covenant truth. Sabi po sa Romans 2:13, For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Kaya hindi lang po yun, marami kasing nakarinig. Pero ginawa po ba nila? Gaano karami ng messages ang napakinggan? Pero ang tanong po ay, is it enough na narinig natin? Is it enough na nalaman natin? Magiging makahulugan, magiging makabuluhan lang po kung ano yung narinig natin kung ito ay isinasagawa natin. But if we are doing the opposite of it, then ang ibig sabihin lang ho ay hindi natin siya nadinig ng tama, no? So, kaya kung halimbawa po, napakinggan natin sa salita ng Diyos, sa Torah, sinasabi na, which is ito, tatalakayin po natin sa next Sunday, na yung mga anak ay dapat igalang ang kanilang mga magulang. So, pero kung ang mga anak ay hindi nire-respeto ang kanilang mga magulang, then ang ibig sabihin po, hindi sila doers of the law. No, hearers lang sila, napakinggan lang nila na dapat nire-respeto ang magulang, ginagalang ang magulang, ino-honor ang magulang,
pero hindi nila ginagawa, bagkos yung opposite pa ang ginagawa nila, then they are not doers of the law. They are hearers of the law. And they are not, and if you are just hearers of the law, then you are not doers of the law, then ang sabi po ng Bible sa atin, you will not be justified. No? Romans 3:31, do we then overthrow the law by this faith? Itatapon ba natin yung law? Itatapon ba natin yung Torah? Sabi ni Paul, by no means. No? On the contrary, we uphold the law. So ano yung tinutukoy ba ni Paul dito na law sa Romans? He was referring to the Torah. So kaya kung ipapalit natin, do we then overthrow the Torah by this faith? Sabi niya, by no means. On the contrary, we uphold the Torah. So faith and obedience are not opposites. They work together as expressions of covenant faithfulness. So the faith must have an expression, and that expression is through obedience. And what are we supposed to obey? It is in the law. It is written in the Torah. Kaya kung di natin alam ang Torah, yun nga ang problema. Hindi natin alam kung anong susundin natin. Hindi natin alam kung nasusunod ba natin or nadidisobey natin. Pero hindi ko kasi pwedeng ikatwiran sa Diyos na hindi ko kasi alam ang Torah eh. Sabi nga, ignorance of the law excuses no one eh. Eh dito sa ating pong church, lalo na ituturo sa atin. So wala na talaga tayong excuse para sabihing hindi natin alam. Kaya mahalaga pong inaalam talaga natin kung ano ang nasa Torah para alam natin kung nasusunod ba natin or hindi. Deuteronomy 30 verse 17 to 20, if your heart turns away to worship other gods, I call heaven and earth to witness. Therefore choose life, sabi ng Diyos sa kanila. I believe this is also God's instruction to us. Choose life, not death, not evil, no? That you and your offspring may live. Andun mayroon pong kaakibat na ano siya na promise ang Diyos eh. Sabi niya, choose life. Sabi ng Diyos, choose life. And when we said na choose life, you obey the commandments of God. Pag sinabi hong ipipiliin natin yung life, ang ibig sabihin nun ay we will obey the commandments of the Lord. We will obey the Torah. At ang pangako ng Diyos, you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying His voice, and holding fast to Him. Ano ba yung voice na naririnig natin? Ano ba yung voice na ino-obey natin? Well, yun po, yun nasa Torah. Hindi po ito yung physical na voice na may naririnig tayo, kundi the moment we read the Torah, as if we are hearing His voice. Kasi yun, nakasulat na eh. Sinabi niya na kung ano ang gusto niya. No? Kaya habang binabasa natin yung Torah, pinag-aaralan natin yun, we hear it in our minds. Okay? And then, holding fast to Him. So, James 2:17 says, faith without obedience is dead. Even si James. Sabi niya, dead ang faith na yan kung walang obedience. So ang nagbibigay lang ng buhay sa pananampalataya ay yung obedience. Kaya kung walang obedience, walang saysay ang faith na yan. Thus, Paul's gospel of faith is consistent with Moses' call to covenant obedience. Yung po yung gospel according to Paul. Ang gospel according to Paul ay ang gospel na meron pong kaakibat na obedience. May kaakibat na transformation. May kaakibat na nagpa-practice ng righteousness. Ang gospel according to Paul ay sinusunod kung ano ang nasa Torah. Ipinamumuhay kung ano ang nasa Torah. Yan ang gospel according to Paul. And both emphasize loving God and keeping His commandments. So kaya po kay Paul, ang gospel ay kaya power no? Kaya it is the power of God unto salvation. Because a person who is truly saved, mga kapatid, a person who is truly saved will live
according to what is in the law, according to in obedience to the Torah, ang isang totoong born again, no? Number 6, the gospel, a call to obedience. Paul describes his mission as bringing about the obedience of faith, no? Bringing about the obedience of faith. Romans 1:1-5, Paul is set apart for the gospel of God to bring about the obedience of faith among all nations. So, ito po yung napaka-importanting ingredient ng gospel, yung pong obedience. Kaya in the beginning, sa part 1 natin, di ba? Sabi natin kung ano po ang gospel. Ito ay yung ating salvation, di ba? And then, of course, yung obedience nandoon. And then because we believe that this is good news, we proclaim it. We announce it. We share it. Dahil alam natin, it is good news. Hindi natin, we will not keep it to ourselves because it is good news. It is something worth sharing because it is something good. No? Romans 16 verse 25-27, according to my gospel, made known to all nations to bring about the obedience of faith. That's always the emphasis ni Paul sa kanyang gospel. Obedience, obedience, obedience. No? So the goal of the gospel is faith expressed through obedience. So if the gospel is not expressed through obedience, then it is not true gospel. Just as the Torah commanded Israel to love and obey God. Kaya sabi nga po sa Romans, faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. So true belief results in obedience. One cannot believe God's word and refuse to live by it. Daming, hindi ko na alam, hindi ko na po malaman kung ilang beses na inulit-ulit dito yung obedience, obedience, obedience. So, practicing righteousness. Righteousness is evidence by obedience to God's commandments. Ulitin ko po yan. Righteousness is evidence by obedience to God's commandments. So, ang ebidensya na ikaw ay nagpa-practice ng righteousness at ikaw ay sinasabi mong righteous ka, then kakikitaan ka ng obedience sa Torah. Obedience sa commandment ng Diyos na nasa Torah. Kaya sa 1 John 3:7, sabi diyan, the one who practices righteousness is righteous. In Luke 1:6, they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. 2 Timothy 3:16, all scripture is profitable for training in righteousness. Thus, faith and works are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin ang faith at ang works. No? James 2:21-24. You see that a person is justified by works and not by faith alone. And faith without works is dead. Without faith, it is impossible to please Him. So, in summary of Paul's gospel is the same eternal message proclaimed by Moses and the prophets. The same, no? It is righteousness by faith that produces obedience. Deuteronomy 3:30 verse 20, love the Lord your God, obey His voice, and hold fast to Him. Again, in 2 Timothy 3:15-17, all scripture is able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So the whole Bible reveals one unified gospel, and that is faith that works through love and obedience. So, in closing po mga kapatid, our key theological themes for this study, the gospel according to Paul, righteousness is by faith but confirmed by obedience. The Torah and the gospel are not opposed. They are harmonious. And faith without obedience is lifeless.
And obedience without faith is powerless. Last point, grace empowers holiness, not lawlessness. No? The gospel calls believers to choose life by loving, obeying, and walking with God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gabing ito at tayo po ay magsara sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Teacher Pe.